So, eto mga kaloys, puntan muna natin yung sinabi ni Jam Magno. Okay, bakit napaka-importante yung statement ni Jam Magno? Kasi si Jam Magno po ay isang close, okay, sa kay Digong. 'Di ba? At maraming nagagalit na mga DDS dito kay Jam Magno. Okay, share na natin yung bigyan natin ng reaction. Ay dahil DDS siya tapos ayaw niya kay Sara. May point naman si Jam Magno kung bakit ayaw niya kay Sara. Kasi Sara hindi kagaya ng ni Digong. 'Di ba? Magkaiba po talaga sila. At nakikita rin naman natin mga kaloys. Si Digong kasi marunong siyang maglaro sa politika. Itong si Sara wala. 'Di ba? Si Digong marunong siya magsalita, ito Sara wala. Right? So at yun nga, brat talaga itong si Sara. And nakikita rin natin na parang wala siyang respeto talaga kay Sara. 'Di ba pinakita ko na sa inyo yung video 2015. Okay? Nag-analyze tayo dun sa interview ni Sara. Na talagang makikita mo talaga dun na sobrang talaga siya, gigil siya sa kanyang tatay. 'Di ba? Ang reason nun is yung paghihiwalay, okay, ng nanay ni Sara at saka ni Digong. Yun talaga ang punot dulo kaya gigil na gigil siya sa kanyang tatay na wala talaga siyang respeto. Kahit na yung mga malapit, okay, sa kay Digong, right? Tulad ni itong si Montulfo, 'di ba? Nakaano rin niya na witness din niya na parang wala talagang respeto si Sara sa kay Digong. And now kayong mga DDS, susuportahan niyo si Sara dahil hawak niya or mayroon siyang pangalang Duterte. 'Di ba? Ano bang pinaglaban niyo? Kilala niyo ba talaga si Sara kumpara kay Digong? Right? Pero alam namin sa inyo karamihan na parang basta Duterte yan, okay yan. Marami mga nag-aano sa inyo na si Baste na ang presidente. Ganon kalala ang DDS virus nakapasok sa inyong utak. Iuna niyo talaga ang interest ng mga politician na walang pakialam sa inyo. Right? So dito mga kaloys, talagang inilabas ni Jam Magno kung anong klase, okay, na magkakapatid itong anak ni Digong. So pakinggan po natin mga kaloys at bigyan po natin ng reaction. So ganito, ang tanong ko, when you talk about accountability, do you believe Duterte nga, Digong Duterte, should be accountable? He is. He actually is. He's in the ICC. Oh. He's facing it. And all of these things happening around him, outside of him, are simply tactics of his. So, yun mga kaloys, agree itong si Jam Magno, dapat panagutan. Okay, ni Duterte. So dito rin sa interview mga kaloys, parang nalungkot siya na bakit parang inilaglag o iniwan na ni Bato itong si Digong. 'Di ba? Children to use him for clout, to use him for power. To use him. The use tactic. him. Anong tactic ang Yes. pinag-uusapan mo? Yung So dito mga kaloys, ni-reveal niya na itong magkapatid, okay, na anak ni Digong, itong si Sara, si Pulong at saka si Baste, ay ginagamit talaga yung popularity ng kanyang tatay. Kaya sabi ko sa mga DDS, hindi po magkapareho si Digong at saka yung mga anak niya. Right? Weak po ang kanyang mga anak. Right? Si Sara nga, lawyer, pero Diyos ko po, mas magaling pa yung muna sa elementary, di ba, na valedictorian kaysa sa kanya kung magsalita. Right? Tapos lawyer, di ba? Kahit na yung magtagalog lang siya or yung reasoning niya, di ba? Ang layo. Yung tinanong siya ng ganito, tapos ang layo, di ba? About economics nga, itok-itok nga ang nano niya, di ba? Itok-itok-itok. Right? So, etong si Jam Magno, siguro si Digong ay nagsalita sa kanya about Sara. 'Di ba? So, even yung mga politicians nga na mga supporter ni Digong ayaw kay Sara. Kasi alam nila yung ugali. Hindi siya si Digong. Okay? Duterte lang ang niya, dinadala. Bakit hindi Carpio? Kasi kung Carpio, hindi siya hindi makakuha ng boto, right? pagpadala sa ICC? Well, O hindi? first of all, PRRD in the ICC is much safer in the ICC than he would have been here in the Philippines. Number one. And I will stand by that anywhere. Mhm. Pangalawa, si PRRD gusto nang magpahinga. Deserve niya yon. Kahit hindi man kayo naniniwala, para sa akin si PRRD ay GOAT. Greatest of all time ko yan. And So, talaga, mas magaling daw si Digong kaysa kay Marcos Sr. Anyway, hayaan na natin si niya yan pero sobrang layo naman ni Digong, 'di ba, kumpara kay Marcos Sr. Right?
So, yun mga kaloys, si si Jam Magno, alam talaga niya na nung nag-ano na si Digong, natapos na yung kanyang termino, gusto niya tahimik. Hindi siya matahimik mga kaloys, itong si Digong. Kasi nakikita niya si Sara ay hindi marunong maglaro sa politika. Right? Nagsimula yung nangingialam na rin ulit si Digong dahil din kay Sara. Naalala niyo mga kaloys, 'di ba yung tambaluslos, 'di ba si Sara tumira. Right? So hindi niya kumbaga hindi na pag-aralan yung kalaban niya, hindi na pag-aralan yung sabihin niya, basta tira lang siyang tira. So hindi siya marunong nga maglaro sa sa politika. So kaya si Digong alam niya ang weakness ni Sara. Right? Tapos nung si Sara ay tinatanong na about sa budget na hindi niya masagot, 'di ba? And that was the time na nagsalita na si Digong na sinabi niya na, kayo, ganyan kayo, pero open book. Naalala niyo yung open book na issue mga kaloys? Right? So doon na nagsimula itong si Digong kasama si Kibuloy, 'di ba, sa kanilang programa na tinitira na nila yung congressman, 'di ba? And yun na nga, yung travel expenses na ilan yun? 8 billion ba yun mga kaloys na tinawag yung mga angkor doon sa tapos nakulong, 'di ba? So it's because of yung galawan ni Sara na hindi niya makontrol, 'di ba? Na hindi nag-iisip kung ano yung consequence ng gagawin niya, nakikita ng ama, 'di ba? So syempre kahit yun na nga, sabi ng iba na walang respeto si Sara sa kanyang tatay, pero syempre si Digong parang alam niya na mali siya, 'di ba? Kaya naghiwalay sila ng nanay ni Sara. Pero yun na nga, nandun pa rin yung pagmamahal niya kay Sara bilang anak. So pinoproteksyonan lang ni Digong si Sara kaya 'di ba, tumitira din sa Digong. So hindi pa rin si Sara, 'di ba, hindi pa rin nakinig sa kanyang tatay, ginagawa pa rin yung mga right? Until such time na yun na nga, 'di ba, gumawa na ng paraan siguro ang Panginoon, right? At yun na nga, nakulong ang kanyang tatay. Kasi kung si Sara ay marunong, 'di ba, maglaro sa politika, siguro hindi magsasalita din si Digong. So si Digong nasa pa rin siguro sa Pilipinas. Kaya biniblame ni Jam Magno si Sara talaga kasi hindi nakikinig. Sobrang bilib sa sarili. Akala niya siya ang magaling na Duterte, magaling maglaro. Ang tatay niya po, okay, ang reason kung bakit may Sara Duterte na Vice President. 'Di ba? So, yun nga mga kaloys, nalulungkot si Jam at sinisisi talaga niya si Sara kung bakit nasa ICC itong si Digong.